Ito daw pong ICC ay ikinatuwa ang pagiging bukas ng Pilipinas para sa investigasyon kaugnay ng Duterte drug war. Ibig sabihin mga kababayan, natutuwa daw ito pong International Criminal Court dahil daw po bukas ang Pilipinas na makipag-ugnayan sa kanila or makipag-usap po sa kanila. Patungkol po mga kababayan, dito po sa Duterte drug war. So isang magandang sinyalis ito mga kababayan na sa banda-banda riyan, ika nga, magiging bukas na rin ang Pilipinas mga kababayan dito po sa ICC at yung mga tao na dapat maimbestigahan na may kinalaman po sa palpak mga kababayan na war on drugs ng dating administrasyon, unti-unti na makikilala natin at unti-unti na mga kababayan na mapapagbayad at maiimbestigahan po sila. So ngayon pakinggan po natin etong nakita po nating balita galing po sa UNTV News na kung saan ito daw pong ICC ikinatuwa ang pagiging bukas ng Pilipinas para sa investigasyon kaugnay ng Duterte drug war. Ano po, so ngayon ito i-play po natin. Pinuri ng International Criminal Court o ICC ang pagbubukas ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa investigasyon sa mga kaso ng pagpatay na may kaugnayan sa kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boying Remulla, handa ang gobyerno na makipag-usap sa ICC sa piling aspeto ng investigasyon habang binigyan diin ang malinaw na hangganan ng kanilang kooperasyon. Eto mga kababayan, tanong ko lang, press 1 mga kababayan, sa tingin nyo kapag kaya dumating na ang ICC, kapag kaya lumabas na ang arrest warrant ng ICC, tapos pinadaan mga kababayan sa Interpol at ibinaba ng Interpol sa DOJ, sa Department of Justice hanggang sa bumaba na sa ating mga law enforcer, ano kaya mga kababayan ang gagawin ni Bato de la Rosa at saka nitong sina Bongo? Eto nga mga kababayan, press 1 nga kung sa tingin ninyo magtatago katulad ng ginagawa ng mga kasamahan po nila. Press 2 kung sa tingin ninyo mga kababayan, susuko sila ng matiwasay at magsusurrender po sila ng kanilang mga sarili. Eto mga kababayan, na press 1 kung sa tingin ninyo magtatago, press 2 kung sa tingin ninyo mga kababayan isusurrender po nila yung kanilang mga sarili. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sinabi rin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ang anumang aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa kahilingan ng Interpol kung may kaugnayan sa ICC jurisdiction. O yan mga kababayan, na maliwanag naman na sinasabi daw po dito. Ulitin natin. Anumang aksyon ng Pilipinas ay nakadepende sa kahilingan ng Interpol kung may kaugnayan sa ICC jurisdiction. Kita nyo mga kababayan ha, ang sinusunod natin ay yung sa Interpol. Kasi kahit sabihin ni Bato de la Rosa, ipag-iitan niya mga kababayan na walang jurisdiction ng ICC dito po sa ating bansa, kapag pinadaan mga kababayan ng ICC yung arrest warrant po nila sa Interpol, walang magagawa ang Pilipinas kung hindi gampanan yung obligasyon po natin kasi kaparte po tayo mga kababayan ng Interpol at minsan po nating napakinabangan mga kababayan ng Interpol noong kasagsaga na etong si Tebes ay nagtatago dyan po sa Timor-Leste. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, nakadepende ngayon ang kalayaan, ika nga mga kababayan, at kapalaran ni Duterte at ng mga kaalyado niya sa kamay ng Interpol. Dahil mga kababayan, kapag ang Interpol na ang kumilos, walang magagawa ang Pilipinas kung hindi payagan mga kababayan na mag-operate etong Interpol dito po sa ating bansa sa pamamagitan ng ating mga law enforcer. Ano po, so ngayon mga kababayan, na maganda dito, ikinatuwa ng ICC yung inilabas na testimonya mga kababayan ng Department of Justice si Secretary Boying Remulla na kung saan bukas po ang Pilipinas na makipag-ugnayan, makipag-usap dito po sa ICC mga kababayan patungkol po dito sa Duterte drug war. Di umano. So ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan itong nakita nating balita. Galing po dito. Ito, actually mga kababayan, 4 days ago na po ito. Pero mga kababayan, kung matatandaan nyo, yung tinalakay nating balita nung nakaraan na kung saan nagkaharap itong si Atty. Conti ng ICC at saka itong si Panelo mga kababayan na nagpuprotekta kay Digong, naipahiya po ni Atty. Conti itong si Panelo about do sa 6,000 na binawian ng buhay noong panahon ng Duterte drug war. At ngayon mga kababayan, dito po sa interview ni Karen Davila dito kay Bato de la Rosa, nilalang lang
ni Bato de la Rosa yung mga binawian ng buhay, yung 6,000. 6,000 lang daw, mga kababayan, yung binawian ng buhay. At dito mapapakinggan din po natin, mga kababayan, kung gaano kapalpak yung war on drugs ng dating administrasyon. Ano po, so ito i-play po natin. Paano ko ba to ano nang hindi tayo makaka-copyright? Sige, mga kababayan, puputol-putulin ko na lang. Arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Ano natin, mga kababayan, ng konti ha. Yan. So, yan. Okay, tanong ko ang problema sa sitwasyon nyo, talagang kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun? Wait lang, hakat natin dyan. Tingnan nyo, mga kababayan, yung tanong ni Karen Davila dito ha. Si Bato de la Rosa, kahit aminin man niya o hindi, siya lang ang isa sa makakasagot, mga kababayan, at makakapagdepensa kay Digong kung sakaling umattend po siya sa Quadcom. Alam nyo kung bakit? Kasi kahit sa ang tingnang anggulo, mga kababayan, siya po ang arkitekto ng war on drugs ng Duterte administration. Siya, mga kababayan, ang isa sa kasama ni Digong na nagpatupad po niya. Kaya nga po yung niyan, mga kababayan, kaya nga po yung sinasabi nitong si Marcoleta na hindi pinapakinggan yung side na mga kasamahan nitong si Digong, isang malaking kalokohan po yan, mga kababayan. Dahil unang-una, maraming beses na inimbitahan sa Quadcom etong si Bato de la Rosa. Kaso ang problema, mga kababayan, lagi po siyang nagtatago sa saya po ng Senado. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala Ayan. kang babaguhin doon? Wala akong babaguhin. Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Diba? So, ganun. Pero Ako mahigit sabihin, 20,000 katao sinasabing namatay. sinasabi lang nila yan. Marami collateral damage daw, may hirap. Actually, ang official data ay 6,000 plus lang. Kahit na 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, Yung official daw, 6,000 plus lang. Pero kahit 6,000 plus lang daw yan, marami pa din daw po yan. Ayan mismong nanggaling na sa bibig ni Bato de la Rosa, mga kababayan, yung 6,000 na binawian ng buhay. Nung panahon ng Duterte drug war, mga kababayan, na itatanggi pa sana ni Panelo kung hindi lang siya nahuli ni Attorney Conti. Diba, mga kababayan? Pero yung 6,000 plus lang daw na yan, or yung 30,000, mga kababayan, na binabanggit ay pinagtatawanan lamang daw po. Ng kampo nitong si Duterte ayon po kay Panelo. Alam ko, narinig nyo yan at napanood nyo yan, mga kababayan. Pero dito, mga kababayan, sinasabi ni Bato de la Rosa na kahit 6,000 lang daw yan, marami pa din daw po yan. Ipagpatuloy pa natin. alam mo, kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Patuloy ang drugs. Walang war. Okay. So, kailangan talagang, alam mo na, Okay. seryosohin. Now, Eto, hinihimay-himay natin na kasi pag pinagpatuloy ko to makaka-copyright tayo, mga kababayan Tsaka, alam nyo na. So ngayon, mga kababayan, sinasabi ni Bato de la Rosa dito, kung hindi daw nila sineryoso or kung hindi siseryosohin yung war on drugs, mga kababayan, wala daw pong war. At magpapatuloy pa din daw po ang paglaganap ng ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Eto ang tanong ko sa inyo, mga kababayan. Noong sineryoso nila yung war on drugs, na marami sa mga kababayang Pilipino po natin ang binawian ng buhay, natapos ba, naubos ba, nawala ba ang ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa? Press 1 nga, mga kababayan, press 1 nga kung oo, kung sa tingin ninyo nawala ang ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Press 2, mga kababayan, kung sa tingin ninyo palpak yung war on drugs ng dating administrasyon at wala namang nagbago, mas lalo pang ang lumala, mga kababayan. Eto, press 1 kung sa tingin ninyo, naubos, nawala na ang ipinagbabawal na bato dito sa ating bansa. Press 2 kung sa tingin ninyo hindi at palpak, mga kababayan, hindi niya natupad yung pangako niya na 3 to 6 months, mga kababayan. Ayan Kasi kung titingnan natin, ang sabi niya, kung hindi daw nila sineryoso yung war on drugs, wala daw war at magpapatuloy daw ang paglaganap ng ipinagbabawal na bato. Ang tanong, mga kababayan, may nabago ba? Nawala ba ang ipinagbabawal na bato? Mas lalo nga dumami dahil nga kung makikita nyo, pagkaupo ni PBBM, kita nyo naman yung mga nahuli na bilyon-bilyon ng halaga ng ipinagbabawal na bato na nasasabat, mga kababayan, sa mga operasyon ng ating mga law enforcer. Kung wala nang ipinagbabawal na bato, sana wala na ngayong issue, mga kababayan, ng droga.
'di ba, dito sa ating bansa. Kaso nga lang ang problema, mas lalo pa nga atang dumami noong sakto na natapos, mga kababayan, ang term nitong si Digong. Ibig sabihin, kung mas lalong dumami yan, mas marami ang tira, mga kababayan, nung panahon ng Duterte administration, na ngayon lang unti-unti na nalilinis dahil sa napalitan na ang presidente, mga kababayan, at walang sinisino ang gobyerno ni PBBM. Mapakasamahan ka man or hindi, basta nagkamali ka, kailangan mong pagbayaran yon. 'Di ba? Walang protector, ika nga, mga kababayan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. In 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. Talaga naman, shit happens. There are Pero times. tama. Eto, pakinggan nyo to, ha, mga kababayan. Dito nyo makikita kung gaano kapalpak yung kanilang operasyon. Yung kanilang war on drugs. Ba yun na sabihin yun? I don't know anong context na gusto mong palabasin. Basta sa akin, kami, Pero bata namatay, 3-year-old, sinabi mo, shit happens. I'm not referring to the child. I am referring to the operation. Oh. The operation na pumalpak, nagtimaan yung bata. Hindi, Ayun! 'Di ba? Yan, mga kababayan, ang dahilan kung bakit dapat imbestigahan ng ICC yan. Yan ang dahilan, mga kababayan, kung bakit lagi nating sinasabi na sana payagan na ng Pilipinas na mag-imbestiga ang ICC dito sa ating bansa. Kasi nga, mga kababayan, mismong si Senator Bato de la Rosa na nagsabi, kaya siya napamura dahil pumalpak yung operasyon, tinamaan yung bata. Sana maintindihan ng mga kababayan Pilipino po natin na ang dahilan kung bakit tayo nagsasalita dito at ipinaiintindi sa inyo yung mga bagay-bagay dahil yung pinaglalaban natin dito ay yung mga inosenteng biktima na nadamay, mga kababayan, noong panahon ng war on drugs ng Duterte administration na pumalpak, mga kababayan. Kasi mismong nanggaling na nga kay Senator Bato de la Rosa na may mga operasyon talaga na pumapalpak at ang tinatamaan yung mga inosente. Diba? Ayan, mismong siya na nagsabi. Kaya siya napapamura kasi palpak yung operasyon. Diba? Yan ba yung matagumpay na pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato? O baka sabihin na naman ng iba dyan, collateral damage na naman. Nasanay na kayo sa salitang yan. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Hindi ko sinasabing shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens Pero yung result ng operation. pinarusahan mo ba, sir, yung mga pulis? Uy, iniimbestigahan nyo at nagkakaso yung mga pulis na involved. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko. Hindi ko Yun ang maalala. tanong eh. Yan ang tanong ng problema. marami, napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Kung heartless ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal na mahal namin ang kabataan na maisalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Kung wala akong pakialam, ano pakialam ko? PNP ako. After that, mag-retire ako. May retirement ako. Bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi kung hindi natin Dito talaga, mga kababayan, sa totoo lang dito nasunog si Senator Bato de la Rosa. Kasi nga naman, mga kababayan, kung talagang may puso ka, dapat binisita mo man lang yung batang tinamaan. Or yung pamilyang nagluluksa dahil sa mayroong bata na binawian ng buhay. Dapat, mga kababayan, kung talagang may puso ka, pupuntahan mo yun. Iko-comfort mo yung family dahil pumalpak nga yung operasyon nyo. Diba, mga kababayan, kung talagang may puso. Ang problema, sinasabi niya ngayon na may puso siya kasi eleksyon, mga kababayan. Paano pagkatapos ng eleksyon, nasa mahirap pa rin ba ang puso nyo po? Nagtatanong lang, sir. Diba? Kung talagang may puso siya, dapat pinuntahan niya yung pamilya, kinonfort niya, tumingi siya ng kapatawaran dahil sa kanila, yung implementasyon nila, mga kababayan, ng paraan nila kung paano sugpoy ng ipinagbabawal na bato, nadama yung anak. Diba? Yung batang walang kamalay-malay. Dahil sa palpak na operasyon, ipagpatuloy pa natin. gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Pero di mo pigilan yan. Dahil ang droga, grabing kalat na droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte ay actually ang biggest drug protector. Kaya naman naniwala ka kay Trillanes hanggang ngayon, naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi naman paano yung mga dokumentong pinalabas niya? May BPI, Julia Vargas. dito. Wala, Okay. ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan. Kasi pag pinag-usapan niya, sunog kayo. Pag pinag-usapan kasi yan, mga kababayan, sunog.
magigisa si Bato de la Rosa sa sarili po nilang mantika, mga kababayan, kapag ka pinag-usapan yung mga dokumento, yung mga bangko, mga kababayan, na pinaglalagyan ng mga drug money at etong pagiging protector ni Digong di umano. Dito kina Michael Yang, kinapulong, mga kababayan. Kasi pag pinag-usapan yan, delikado si Senator Bato de la Rosa. Wala siyang maisasagot dyan. Lalo na kapag sinunod-sunod yung mga katanungan sa kanya, mga kababayan. Kaya ayaw niyang pag-usapan si Senator Trillanes. At ang isa pa dyan, mga kababayan, kapag kasi pinag-usapan dyan si former Senator Trillanes, automatic, mga kababayan, kung ano yung maling sasabihin dyan ni Senator Bato de la Rosa, sasagutin yan, mga kababayan, ni former Senator Trillanes. E di iingay na naman, mga kababayan, at masusunog na naman si Bato de la Rosa. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nabubusit ako. Ay, alam mo, pasensya na kayo, mahirap pong hindi konti tumawa pag si Senator Angara. Kasi ganun po kayo sa issue. Eto, malaki today. Si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead, kung anong gusto nila. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala Yan. na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung talaga bang Ang problema nga kasi, mga kababayan, kahit pumunta siya ng Supreme Court, paano nga kasi kung ganito yung mangyaring senaryo? Diba, mga kababayan? Sana maunawaan ni Senator Bato de la Rosa. Paano kung ang mangyaring senaryo nga maglabas ng arrest warrant ang ICC and then, mga kababayan, ipadaan ng ICC sa Interpol? Diba sabi nga, mga kababayan ni S. Bersamin, ibang usapan na kasi kapag ka-Interpol na ang pumunta sa Pilipinas, mga kababayan, at nakipag-usap sa Department of Justice sa Pinas, mga kababayan. Ibang usapan na yon. Hindi natin gampanan yung obligasyon po natin sa Interpol dahil nga, mga kababayan, minsan tayong nakinabang sa Interpol noong nagtatago si Tebe sa Timor-Leste. Ngayon, mga kababayan, siguro hindi maintindihan ni Senator Bato de la Rosa na may Interpol pa bukod po sa ICC. Paano kapag ang gagawin ng ICC sa Interpol nila padaanin? Wala tayong magagawa kung hindi, mga kababayan, payagan ng Interpol na magsagawa ng kanilang operasyon dito sa ating bansa kasama yung ating mga law enforcer. Ano po, ipagpatuloy pa natin. may jurisdiction ng ICC dito? Very clear yan. Oo. Very clear yan na yung kanila ginawa na hingi nila ng permiso, yung prosecutor, paghingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Alam niyo, matalino din talaga si Digong. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kasi sa panahon ng kanyang termino, sa panahon ng kanyang administrasyon, doon lang umalis, mga kababayan, ng Pilipinas, dyan po sa ICC. Sa Roman Statute, mga kababayan. Diyan lang tayo umalis nung panahon ng Duterte administration. Kasi nga, siguro ang nasa sa isip ni Digong, kapag ka nagsagawa siya, mga kababayan, ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, ano po, para lidisin daw, puno ang Pilipinas, wala na pong hahabol sa kanya. Wala nang mag-iimbestiga sa kanya na taga-ibang bansa, mga kababayan. Iyon siguro, mga kababayan, ang nasa isip nitong si Digong, kaya niya inalis ang Pilipinas dyan po sa ICC. Kaso ang problema, mga kababayan, nakalimutan ni Digong na alisin din ang Pilipinas, ano po, magbaklas ang Pilipinas, mga kababayan, dyan po sa Interpol. Kaya nga ngayon, mga kababayan, meron silang sakit sa ulo, yung Interpol, dahil wala pong magagawa sila, mga kababayan, kapag ka-Interpol na ang kumilos. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero tatalo lang sila dahil 3 ang bumoto, 4, 2 lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala Sinabi akong- mo may natanggap ka, hindi mo May tinignan. tawag May sa tawag? opisina. Oh. Ganun, oh. Pero bakit ko sa entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction over us. Kapag entertainin ko sila, umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na Eto ang problema, mga kababayan, nagagalit sila kasi ang Pilipinas daw mahandang makipag-usap sa ICC, mga kababayan. Kaya nanggagalaite yung kampo nitong si Duterte. At sinasabi daw
na kalapastanganan itong sinasabing salita ni Secretary Boying Remulla na ito daw pong Pilipinas, mga kababayan, bukas makipag-usap dito sa ICC. At taliwas daw yung sinasabi ni Secretary Boying Remulla sa pananaw daw po ni PBBM. Alam nyo, mga kababayan, dapat hindi nga magalit yung kampo nitong si Digong. Alam nyo kung bakit? Dahil kung hindi lang sana iniiwasan ng kampo ni Duterte etong ICC, mga kababayan, hindi na sana makikipag-usap ang Pilipinas sa ICC. Kung hindi lang sana iniiwasan ni Bato de la Rosa. Ang problema kasi, mga kababayan, ayaw nilang makipag-usap sa mga taga-ICC at ayaw nilang makipagtulungan sa mga taga-ICC, mga kababayan. Kaya nga ngayon, ang Pilipinas na, mga kababayan, ang handang makipag-usap sa International Criminal Court kasi nga ayaw makipagtulungan ng mga taong dapat iniimbestigahan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Allegedly, isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na ipinalabas. Once again, ang paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Yan na! Tago. Kung mag-cooperate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Tatago yan! Eto, mga kababayan, ha? Ano sa pananaw nyo? Ano sa pananaw nyo, mga kababayan? Kapag ba dumating yung time na etong si Bato de la Rosa, si Bongo, at etong si Digong, mga kababayan, ay aarestuhin ng ICC, eto, press 1 kung sa tingin ninyo magtatago, press 2 kung sa tingin ninyo magsusurrender, mga kababayan. Kasi ang sagot dito ni Bato de la Rosa, possible pero sa huli, secret pa rin. Pero mga kababayan, ang tingin ko dyan magtatago yan. Kasi ang galawan kasi ng kampo nitong si Digong, mga kababayan, kapag ka dumarating yung point na ganyan, talagang nagtatago na. Hindi na po nagpapa-aresto. Dahil nakita naman natin, mga kababayan, kung ano yung galawan nila. Like Roque, mga kababayan, si Kibulok, kung hindi pa nga dumating yung point, mga kababayan, na magaling yung tumutugi, sumahanap dito kay Kibulok, hindi naman talaga siya mahuhuli. Kasi nagtatago siya, mga kababayan. At ngayon, possible na gawin ni Bato de la Rosa yung ganong klase ng gawain na magtatago sila kapag ka dumating yung point na hinahanap na po sila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto mo? So, kasi gusto mo si malaman? Laila de Lima, ang lakas ng loob, nagpahuli. Tama! O, ito tanong ko. Ibig mo Sa sabihin- totoo lang, ibig- nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? Hindi. Bakit ako magsisisi? Pero kung kayo pinaninindigan nyo na si Laila de Lima, talagang At that tumagat na time drug kasi nung pinahil yung kaso, mabigat yung mga testimonya ng binigay ng mga witnesses. But do you believe now they were wrong? Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang andyan tanong ko, dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-abuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Yan na. Abuso kung walang warrant of arrest. Pero may warrant of arrest eh. Nakakulong siya dahil may warrant of arrest siya. So, anong abuso na Walang abuso yun, That not was legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya dahil may warrant siya while ongoing ang kaso. So anong pang-abuso na ginawa ng administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regard. Grabe yung ginawa nila talaga, mga kababayan, kay kay former Senator Laila de Lima. Buti pa nga, mga kababayan, si Laila de Lima may lakas ng loob para sumuko, mag-surrender, harapin yung mga kaso na ipinail sa kanya na kahit fabricated case yun, mga kababayan. Buti pa nga si Laila de Lima, talagang derechahan na humaharap at nagsusurrender. Samantalang si Bato de la Rosa, tinatanong pa lang kung ano ang gagawin niya kapag ka dumating na ang ICC dito sa ating bansa, maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na kung sakali na yung mga law enforcer natin ang mag-cooperate. Hindi niya lang masabi ng diretso, pero mga kababayan, isa yung pinupoint, magtatago siya. Ano po, magtatago siya, mga kababayan, kasi gano'n naman yung galawan po nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Kung pag magsabi ka ng abuso, yung
You yung don't, ginawa is you don't beyond the see law. it as a political vindictiveness on the part of the former president? Bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Oh. Ilumabas wala Porke pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, halayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. Oh, wala na si Duterte. Ginamit sila, yung mga tao na yan. So you really So parang ang sinasabi ni Bato de la Rosa, mga kababayan, na yung ating mga hukuman ay naiimpluwensyahan. Hindi, parang ganun yung sinasabi niya dito, mga kababayan na kaya nag-recant yung mga kaso na nakasampa dito kay De Lima, kasi may mga tao daw na nagagamit at nagpagamit. So ang tinutukoy niya dito, mga kababayan, yung mga hukuman na nag-dismiss nung kaso na isinampa laban po dito kay De Lima. Yun yung tinutukoy ni Bato de la Rosa dito. So ngayon, kung sinasabi ni Bato de la Rosa yan at ang tingin niya na yung ating mga hukuman, mga kababayan, naiimpluwensyahan, possible na yung nagbasura ng kaso laban kay Sara Duterte, mga kababayan, naiimpluwensyahan din ng mga Duterte. Diba, kung makikita nyo, may mainit na balita ngayong araw na yun daw isinampang kaso ng ating mga kapulisan, mga kababayan, laban dito kay Sara Duterte ay nabasura. So pwede rin nating sabihin na ganun. Na kaya nabasura yon dahil na-impluwensyahan, mga kababayan, ng mga Duterte yung hukuman po natin. Kasi ganun yung sinasabi ni Bato dito Diba, ipagpatuloy pa natin. Tanong ko lang, you believe until today drug protector si Laila De Lima? You believe it? wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ. Bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen. Walang politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Yan na. Bakit hindi magkakabayo nito? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No. It was a success. Eto doon sa mga taga-ICC dyan, yung mga nag-iimbestiga ng EJK dyan. Eto, mismo nanggaling na kay Senator Bato de la Rosa na may violation talaga. May human rights violation talaga noong panahon na isinasagawa po nila yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Inulit yan dito, mga kababayan, at mismong sinang-ayunan po yan ni Senator Bato de la Rosa. Ano po, kaya dapat magpatuloy yung investigasyon, mga kababayan, ng Quadcom at dapat magpatuloy din yung ginagawang investigasyon ng ICC, mga kababayan, kasi mismong inaamin na ni Senator Bato de la Rosa na may violation po talaga. May paglabag sa karapatang pantao. Success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war, o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative na kukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? Eto, mga kababayan kakaunti lang daw po yung negative. Ano po, dun sa isinagawa daw po nila na war on drugs, mga kababayan. Eto, press 1 nga, mga kababayan. Kung sa tingin ninyo, naging maganda yung resulta ng kanilang war on drugs. Press 2, mga kababayan, kung sa tingin nyo palpak at hindi na dapat maulit at pamarisan. Ito, press 1. Kung sa tingin ninyo tama yung war on drugs, mga kababayan, ng Duterte administration. Press 2 kung sa tingin ninyo palpak at hindi na dapat pamarisan. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Malala. Tanungin mo, barangay kapitan, punta ka doon sa ground. Tanungin mo, mga barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala na problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong lalapit sa atin, magsusumbong. Okay. Sir, andyan na naman sila, sir, nagkakalat na naman, noon nagsipaglayasan yan. So, mas malala ngayon, andyan na naman, parang tindi na naman na binibinta yung drug sa kalsada. Ito, maiba kasi kukuha na tayo ng tanong dito, pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa. Ang author ng Oplan Tokang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang,
We, kung talagang matapang nga, umarap ka nga sa Quadcom. Kung talagang matapang nga, mga kababayan, paharapin nyo nga sa Quadcom. Magsalita nga doon, ipagtanggol niya yung kanyang sarili. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong Walang awa. naglalapastangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot ang aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may napatay ka na ba na pinagsisihan niyo? Hindi man ako actually lahat ng napatay ko, nagsisisi ako. Bakit buhay yan eh. Kahit nag-ano kasama yung tao na yan, ako, after makainkwentro ako, tapos may mapatay, pupunta ka ako ng simbahan. Hingi ako ng patawad kay Lord. Lord, kahit nag-ano kasama yung tao na yun, he deserved to live. Dahil tao pa rin siya. Pero kung hindi ko rin siya patayin, ako mamamatay. Nagbabarilan kami. Alangan naman i-offer ko yung katawan ko, pamatay ako, paano lang pamilya ko? So, we have to protect ourselves. Okay. We are law enforcers. We have to enforce the law. So, Davao Death Squad, kasali ka ba? Hindi ka kasali. Sabi ni Duterte, ayan, si Bato, kasali yan. Parang hindi mo kilala si Duterte kung magbiro, no? Biro ba yun? Sus, klaro naman ang biro. So, tingnan mo yung succeeding. Huwag ka mag-concentrate doon sa Biro lang daw. Naniniwala ba kayo, mga kababayan, na biro lang ni Digong yung pagtuturo niya kina Bato de la Rosa, na si Bato de la Rosa ay member daw di umano, mga kababayan, ng DDS o yung Davao Death Squad? Eto, mga kababayan, sa palagay nyo, nagbibiro lang ba si Digong? Kahit, mga kababayan, naka-under oath siya, habang itinuturo niya etong si Bato de la Rosa na kabahagi, mga kababayan, nung DDS, yung Davao Death Squad. Dito pinapalabas ni Bato de la Rosa na nagbibiro lang daw si Digong noong mga panahon na yon. Naka-under oath siya, mga kababayan. Hindi mo pwedeng sabihing biro yung mga salitang binitawan ni Duterte doon, lalo na at naka-under oath po siya doon. Ano po, iba kasi, mga kababayan, yung biro na hindi ka naka-under oath at iba yung biro na naka-under oath ka. Diba, ipagpatuloy pa natin. sabi na gano'n. Afterwards, kung ano pinagsasabi niya, makikita mo talagang biro yung ginawa niya. Ako, kasama ang kamera. Humarap ko sa kamera. Fix man, mamatay man ako. Hindi ako membro ng Davao Death Squad. May napatay na akong tao sa legal na pag-implemental ng batas sa paggira, mga inkwentro ng mga kriminal, ng mga NPA, ng mga extremist, ng mga Southern Philippines extremist. May napatay ako. Pero hindi ako pumapatay ng tao na nakaluhod o kaya walang kalaban-laban. Hindi po ako ganyan. Hindi ako ganyan. Alright, okay, pumili na kayo, wag sumilip. I-cut na natin dyan, mga kababayan, ha. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Kayo naman masyado nyong hinuhusgahan yung tao. Dapat din nyo hinuhusgahan, mga kababayan, kasi pangit po yan. Masyado ninyong hinuhusgahan, mga kababayan, yung tao. Alam niyo namang hindi niya gawain yun. At hindi siya member ng Davao Death Squad. Bakit nyo ba idinidikit yan doon? Alam niyo, napakalinis ni Senator Bato de la Rosa. At makaawain niya. Ika nga, maawain, mga kababayan, doon sa mga kababayan Pilipino natin. At ang isa pa dyan, mga kababayan, since panahon na ng eleksyon, lagi niyang sasabihing wala siyang kasalanan. Ano po, at yung mga sinasabi ni Digong, kung paano siya ituro ni Digong at ilaglag siya ni Digong habang naka-under oath, yun lamang daw po ay isang biro. Kayo naman, wag nyo naman masyadong hinuhusgahan si Senator Bato de la Rosa. Napakabait na tao ni Senator Bato de la Rosa. Anyway, mismo, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi daw bata yung minumura niya nung sinabi niya na shit happen. Kung hindi, yun daw pong operasyon nila na pumalpak dahil may batang tinamaan. Ibig sabihin, mga kababayan, palpak talaga yung war on drugs. Kasi dito mismo sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na may mga operasyon na talagang pumapalpak. Ibig sabihin, kung may pumapalpak, palpak talaga yung war on drugs, mga kababayan, dahil may mga inosente na binabawian ng buhay at nadadamay. Mga kababayan, ano po, na wala namang kinalaman doon po sa issue ng ipinagbabawal na batot. Ang isa pa dyan, mismong inaamin, mga kababayan, ina-admit ni Senator Bato de la Rosa na na may nalabag talaga yung war on drugs ni Digong, nakalabag talaga ng karapatang pantao. Ibig sabihin, mga kababayan, kung lumabag sa karapatang pantao yan, dapat talaga tama yung ginagawa ng ICC
na nag-iimbestiga po sila at tama yung ginagawa ng ano mga kababayan, ng Quadcom na iniimbestigahan po nila itong mga patay nung panahon ng Duterte administration.